Nung patapos na po yung years ko sa St. Edward, sobrang hirap po actually. Sobrang mahirap siya i-let go. I'm Alexander Aranas from batch 2024 po from St. Edward School. I started po sa St. Edward simula po nung grade 7 way back 2018. Yung school journey ko po, it revolved around campus journalism po talaga. I serve as the editor-in-chief ng school namin for 2 consecutive years. And then, I also volunteer po in some projects. About po sa St. Edward, but we also try to go deeper since we try din na mag-cover ng mga news about community, about Lancaster, Galing LNC, Pro Friends, and such. But ngayon po, we brought 13 or 14 campus journalists po sa Laguna. And yun po yung pinaka-proud ko na naging part po ako sa journey and naturuan namin sila. Lastly is naintindihan nila kung ano yung purpose ng ginagawa nila. Natutunan ko po sa St. Edward sa 6 years na yun is to always give back sa community. Sa mission vision po ng St. Edward na you should be a catalyst for social transformation. And yun po yung one thing na proud ako na hinubog ako ng St. Edward. Nagsimula po siya actually simula nung tumatanda po ako. Doon ko po mas nare-realize kung ano yung lagi naming sinasabi tuwing mission and vision, kung ano yung laging tinuturo. And ayun po, through the scholarship program po, mas naintindihan ko po kung para saan, kung bakit po yun yung ginagawa namin. Nung nagre-render po ako ng hours, at first, para siyang trabaho. Habang nakakompleto mo na yung 80 hours, mas nagiging fulfilling, mas naiintindihan ko po kung para saan yung ginagawa ko. And hindi na siya parang trabaho. Nagiging into passion na siya. Naranasan po namin mag-volunteer sa mga events po ng Galing LNC. Nakapag-participate po kami sa one event po ng Pro Friends. Yung naglinis po kami ng mga dumi po sa bus. And sobrang hirap niya pong tanggalin. But at the same time, nung natapos po kami, sobrang fulfilling. Kasi naging part po kami ng campaign ng anti-vandalism. Nung bata po ako, lagi ako nanonood ng mga documentaries po ni Cara David. Parang walang pagbabago. Ganito pa rin yung ilog, tapos kung matatanaw nyo dito, meron pa rin yung kawayang tulay. Nag-inspire po sa akin na ito yung nangyayari. Kasi lagi nilang sinasabi na hindi mo malalaman yung totoong nangyayari sa lipunan kung hindi ka bababa. By that, mas na-inspire ako na tumulong, na i-share kung ano yung blessing na natatanggap ko. I just want to be genuinely happy. I just want to be fulfilled. And also, dun sa ginagawa ko na fulfilling siya, and at the same time, na-enjoy ko siya. Nung patapos na po yung years ko sa St. Edward, to be honest, parang hindi pa po ako ready. Ang hirap niyang i-let go kasi lagi ko sinasabi, ang sarap niyang mahalin. Iiwan ko rin po kasi yung mga batang tinuturuan namin sa org namin, sa publication. And yun yung pinaka-mamimiss ko. Yung mga bata, yung community, yung mga teachers na talagang hinubog ako.
Malalaman mo lang naman po kung ano yung para sa'yo. If you will try and try, and if you will try na lumabas sa comfort zone mo. You know, cliche as it may sound, ay pinaka-best na in-apply ko sa sarili ko na hindi lagi na nasa safe zone ka lang. Kailangan umaalis ka rin. People may or may not applaud us, but we must always remain true to our purpose. And ako po, personally, late na po ako sumali sa field na to, sa journalism, but it is never too late to make an impact on the things that truly matter to us.